Mahal na Panginoong Hesus, at tayo po mga minamahal ay sama-sama sa ating pananalangin sa ating napakabait na Diyos. Dakila at mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming banal, sa unang dalangin po ng aming minamahal at iginagalang ng mga magulang sa iyo, Diyos. Narito kami sa pakikinig ng iyong banal at makapangyarihang salita. Muli po naming hinihingi ang iyong dakilang kahabagan, ang kapatawaran kung saan mo kami nasumpungan sa aming mga pagkakamali at mga pagkukulang. Sa ganang akin, wala po akong magagawa, dakilang Diyos. Hallelujah. Ako'y umaasa sa iyong dakilang kahabagan, mahal na Panginoon. Langisan mo at pagpalain ang bawat isa sa amin sa pakikinig ng iyong banal na salita. Alisin mo ang hadlang anumang gawa ng kaaway. Ito po ng aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Aming sinasaway lahat ng uri ng hadlang gawa ng kaaway, hindrances, cast out. In Jesus' name. Hallelujah! In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y magpapatuloy, mga minamahal. The highest praise, glory, and honor belongs to our loving Savior. There is Jesus. I give double honor and respect to our beloved honorable parents in the Lord. Ating pong inaala-alang palagi, mga kapatid, ang mga ginintuang pangangaral, pagtuturo ng ating dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildes Rada Almeida, ating pong beloved Honorable Assistant Pastor Linda C. Almeida, at greetings po sa beloved Almeida family, beloved children. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa lahat po ng ating mga kapatiran, ating mga kababayan nanonood ng gawaing ito, ating mga kapatiran dito po sa buong United Arab Emirates, mga minamahal. Pagpalain po tayong lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At sa ating pong lahat na narito sa ating venue, tayo po ay sama-sama sa pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Mga minamahal, ang ating pong pagsamba, ang ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ito po ay hindi po 1 taon, hindi po 2 taon, hindi po ito 3 taon. Amen? Itong ating pagsamba, itong ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay panghabang buhay. Amen? Ibig sabihin, dapat tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy ang ating pagsamba, ang ating pagpupuri, ang ating pananalangin, ang ating pakikipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paanong sinabi ng Biblia, mga kapatid, pray without ceasing. Amen? Manalangin tayo ng walang patid. Ibig sabihin, ang ating pakikipag-usap, ang ating paglilingkod, ang ating pagsamba sa ating dakilang Diyos, ito po ay tuloy-tuloy. Walang patid, sabi ng banal na kasulatan. Amen? Hindi po literal, mga kapatid, na walang patid, yung walang hinto-hinto. No? Hindi po tayo makina. Kung yung makina nga po, mga kapatid, ini-stop Amen? Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy na pananalangin, ibig sabihin, tuloy-tuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang patid na paglilingkod, pagsamba sa ating dakilang Diyos hanggang sa langit. Amen? Mapuputol ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos dito sa lupa, pero itutuloy sa langit. Pero kung titigil tayo habang tayo narito pa sa lupa, titigil tayo sa pagsamba, titigil tayo sa paglilingkod, walang langit na naghihintay sa atin. Amen? So tuloy-tuloy na pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos. Dito po tayo sa Hebreo 13:15. Praise the Lord. The Epistle of Paul to the Hebrews, chapter 13, verse 15. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Hebreo Kapitulo 13, versikulo 15. Sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid baga
ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Hindi lamang po isa. Hindi po, kung binanggit ay pagpupuri, yun lang. Big sabihin, mga minamahal, kung tayo'y nagpupuri sa Diyos, big sabihin, naglilingkod tayo sa Diyos. Sumasamba tayo sa ating dakilang Diyos. Sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kaya nga, pagpapahayag ng kanyang pangalan, ibig sabihin, ito ay pagsamba. Isang uri ng pagsamba sa ating dakilang Diyos. Ang ating pong pananalangin, yan po'y isang uri ng pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sa kabuuan ng ating pagdalo, pag-attend sa gawain ng ating dakilang Diyos, bawat yugto, yan po ay sama-samang pagsamba. Ang ibig sabihin, amen, sa ating dakilang Diyos. Ang sabi diyan, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Pag sinabing palagi, kaya nga ang paglilingkod natin, mga kapatid, hindi po 1 taon, hindi 2 taon, hindi 3 taon, hindi 5 buwan, hindi 1 buwan, hindi 10 taon, hindi 20 taon. Ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi pwedeng pagdating natin ng 30 years ay titigil na tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hindi, mga kapatid. Ang sabi diyan, maghandog tayong palagi. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na pagsamba, tuloy-tuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y inaaralan. Inaaralan tayo ng Biblia, ng salita ng Diyos, na lagi po nating napapakinggan mula pa po noon sa pangangaral ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Hanggang sa ngayon, kahit nga mga taga-ibang fellowship, ipinapangaral nila ito, mga kapatid, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, ang ating pagsamba. Huwag nating pabayaan ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo matatawag na paglilingkod kung wala kang pagsamba. Kung hindi ka a-attend sa pananambahan, hindi po matatawag na paglilingkod sa mahal na Diyos. Sapagkat nakasulat na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon-tipon, pagsasama-sama ng mga Kristiyano, ng mga banal. Yamang ating nauunawa, na mamalas, na malapit na po ang ating katubusan. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, sa banal na kasulatan, hinahanap po ito sa atin ng ating dakilang Diyos. Yung ating tuloy-tuloy na pagsamba, tuloy-tuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid, ang John chapter 4 verse 23. From the book of John chapter 4 verse 23. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Amen. Amen. Aklat ng Juan, Kabanatang 4, talatay 23. Darapat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Amen. Ang linaw, mga kapatid, ang ating nabasa, hinahanap ng Ama, hinahanap ng ating dakilang Diyos ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sino po at ano yung hinahanap ng Diyos? Ang sabi, mga minamahal, dumarating ang oras at ngayon nga. Mga kapatid, hindi po sa susunod na buwan, hindi sa susunod na araw, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, ibig sabihin, bawat araw na dumarating sa ating buhay ay hinahanap ng ating dakilang Diyos ang tayo'y maging totoong mananamba sa Kanya. Amen? Nasasambahin
ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sinong maghahanap sa atin? Walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Kung meron man na mga manggagawa, concern na mga kapatiran, concern na mga choir member, hinahanap ang ating mga kapatiran. Kapag hindi po nakaka-attend, lalo na kapag bumibilang na po ng ilang beses, nandyan na po ang pagtatanong ng ating mga kapwa Kristiyano. Kamusta na kaya si so and so? Bakit kaya hindi siya nakaka-attend? Amen? Kaya pag dumating po yung kapatiran na ilang beses hindi naka-attend, ang isang tunay na Kristiyano, masaya siya na makita niya yung kapatid niya na bumabalik, dumadalo sa pananambahan. Amen? Amen? Kaya dito po, meron tayong dapat ingatan. Amen? Kasi minsan, pagka dumating po yung ating kapatid sa mahal na Panginoon at sabihin natin ilang araw, linggo o buwan na hindi nakaka-attend, yung iba nga taon na hindi natin malaman kung bakit pagdating. Grabing tuwa natin. Amen? Sa katuwaan natin kung ano-anong nasasabi natin. Ano-anong naiisip natin sa katuwaan natin. So and so, kapatid, bakit ngayon ka lang na-miss ka namin? Di ba? Na-miss ka ng ating mahal na Panginoon. Pero kung ano-ano pa ang sasabihin natin, minsan hindi na nagiging blessing eh. Amen? Ang iniisip ng ating kapatid na hindi naka-attend ng matagal na araw, buwan o taon, ano ba ito? Halip na matuwa hindi na matuwa sa atin. Ano po? Ha? Kaya ang Biblia kumpleto Open your mouth to praise the Lord. Amen? Huwag mo nang siyasatin kung ano-ano pa. Basta magala ka, matuwa ka, praise the Lord, sister. Upo ka dito, praise the Lord, brother. Salamat sa mahal na Panginoon, ikaw ay naka-attend uli. Upo ka dito, kapatid. Tapos na, hanggang doon na lang. Amen? Magpuri ka na, seryoso ka, ipanalangin mo yung kapatid mo na magtuloy-tuloy sa kanyang pagsamba sapagkat hinahanap ng Diyos ang mga ganito na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen? So ang focus natin, pag sumasamba tayo, malugod ang Diyos sa atin. Amen? Ibig sabihin, talagang masigit lamang na lamang concentrate. Amen. Hindi kung saan-saan ang ating isip at yung ating mga sasabihin, palaging open your mouth to praise the Lord. Amen. Para maging pagpapala tayo. Yan ang hinahanap ng Diyos. Dumarating nga at ngayon mga minamahal, hinahanap ng Diyos sa Kanya ang mga tunay na mananamba. Amen? So tayo na mga tunay na mananamba, nandito na tayo, alin ang hinahanap sa atin ng Diyos? Yung ating sakdal na pagsamba. Amen? Yung pagsamba na nakakalugod sa Diyos. Hindi nakakalugod sa tao, kundi sa Diyos. Dahil kapag ginagawa natin ang nakalulugod sa ating dakilang Diyos, siyempre, pag kapwa mo naman nananampalataya, malulugod din sila, matutuwa din sila. Kasi naiintindihan ang ginagawa natin. Maliban, pag hindi Kristiyano, hindi sila matuwa dahil hindi nila maiintindihan. Yung ba naman 3 times a week, pupunta ka sa gawain. Iiwan mo yung dapat mong iwan. Pupunta ka sa pananambahan, hindi maintindihan ng iba yan. Pero sa kapwa mo mananampalataya, matutuwa sila. Amen? Dahil nakikita mo ang kapatid mo na tuwing gawain, nandyan sa gawain. Na bagamat minsan nalilate dahil
Merong dahilan. Hindi po gumagawa ng dahilan, kundi meron talagang dahilan. Amen? Naiintindihan niyo po? Nararamdaman niyo ba na tinatamaan kayo? Salamat sa Diyos, di ba? Sa simpleng paraan na itutuwid tayo ng ating mabait na Diyos. Na ipaparamdam niya ang saloobin. Ang saloobin ng ating dakilang Diyos ay naipaparamdam niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Amen? Kaya pag nakita natin yung kapatid natin na nagsusumikap, ay galak na galak ang puso ng bawat isa. Amen? Pero kung sinasadya na ang kanyang pag-attend, ang kanyang rather pagliban, sinasadya na, delikado po yan. Amen? Ang kailangan natin ay ipanalangin. Amen? Hindi pag-usapan. Ipanalangin. Amen? Pag nakita natin, mga minaman, na ganun ang sistema ng kapatid natin, hindi na nakaka-attend, anuman ang dahilan, ipanalangin natin. Amen? Kung pwede mo namang ding sabihin sa kapatid mo sa mahal na Panginoon, sabihin mo lang, ipanalangin natin. Amen? Pero kung uuraratin mo ng uuraratin yung dahilan, ibang usapan yun. Amen? Ipanalangin natin. Hinahanap ng Diyos ang mga ganito na mananamba sa Kanya. Yung tunay na mananamba, hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, hinahanap pala tayo. Amen? Kaya sa mga kapatiran po nating nanonood, hindi nakaka-attend ng personal, aktual na pag-attend. Hinahanap po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pansinin natin, mga minamahal, yung mga nagpapabaya sa kanilang pagsamba, sa kanilang pag-attend, nagpapabaya, mawawalan po yan ng gana. Amen? Yun ang una dyan. Kapag ang Kristiyano nagpapabaya sa kanyang pagsamba, mawawalan siya ng gana na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Papasok po yung espiritu ng katamaran. Kaya nga nawawalan ng gana dahil pumapasok ang espiritu ng katamaran. Kasunod nun, mga minamahal, ang papasok naman, espiritu ng pride. Nahihiya na tayong umattend. Nahihiya na tayong magpakita dahil matagal na tayong hindi nakaka-attend. Amen? So yun po yung magiging bunga kapag ang ating pagsamba ay ating pinababayaan. Amen? At ang pinakalas, tuloy-tuloy na yan na manlalamig sa kanyang pananampalataya. Ang resulta, naghihintay sa iyo, naghihintay ang kaaway. Tandaan po natin, mga kapatid, dalawang kamay, sasaluhin tayo ng kaaway. Kapag tayo ay nagpabaya sa ating pagsamba, tayo ay papasukin ng katamaran, papasukin tayo ng pride hanggang sa tuluyan, mawalay na tayo ng lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya para po sa lahat, ang mensahe ng ating dakilang Diyos, hinahanap niya ang mga tunay na mananamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kaya wag nating pabayaan ang ating pagdalo sa ating pagkakatipon-tipon, ang ating pagsamba sa ating dakilang Diyos, ang ating pakikipag-ugnayan, pananalangin. So kapag tayo po'y nagkukulang na sa ating mga pribadong lugar, sa tahanan, sa trabaho, talagang kulang, hindi tayo makakapanalangin ng maayos. Kaya nga dapat sumamba, pilitin nating maka-attend sa pagtitipon. Para dito tayo makakumpleto, kumbaga makabawi tayo. Yung iba na sinasabi natin sa relihiyon, nung araw tayo, sa kapupunta, sisimba ako, magbabawas ako ng kasalanan, mangungumpisal ako, kakain pa nung, anong tawag doon? Hostya.
No? Nadikit daw sa lalamunan. Pag dumikit, sabi nila, makasalanan. Tingnan nyo ang kasinungalingan. Kaya salamat sa ating mabait na Diyos. Nasumpungan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala at kinilala tayo ng ating mabait na Diyos. Ang hinahanap ng ating mabait na Diyos ay tayo na mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga ito'y panawagan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Panawagan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, basahin po natin Psalms 95 verse 6. Praise the Lord, in the book of Psalms, chapter 95, verse 6. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Mga awit, 95, versikulo 6. O magseparito kayo, tayo magsisamba at pagsiyukod. Tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! O magsiparito kayo. Diba? Panawagan yan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat. Nananawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magsiparito kayo. Tayo'y magsisamba. Amen? At magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen? Lahat po ng binanggit na yan ay napapaloob sa sinsirong pagsamba sa ating dakilang Diyos. Ang sabi diyan, tayo'y magsisamba, magsiyukod, tayo'y magsiluhod. Kawasa, nandun ka sa trabaho mo, luluhod ka, pagtatawanan ka ng mga kasama mo. Amen? Pwede sa loob ng kwarto mo, pwede ka doon lumuhod, manalangin. Pero ang ibig sabihin, mga minamahal, ng ating talatang binabasa, kaya nga ang ating mabait na Diyos ay nananawagan, o magsiparito kayo, tayo'y magsisamba. Saan tayo luluhod, mga minamahal? Dito sa ating pinagtitipunan sa bahay-sambahan. Dahil anuman ang ating gawing pagluhod, walang question dahil pare-parehas tayo sama-samang mga mananampalataya. Amen? At kinalulugdang lubos ng ating dakilang Diyos. Ang ating pagsamba, ang ating pagluhod, ang ating pagyukod. Amen? Sign po yun ng grabing pagpapakumbaba. Amen? Pagsamba sa ating dakilang Diyos. Sa Biblia, mga minamahal, pansinin po natin, yung babae na nung malaman niya na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nasa bahay ni Simon, nando sa harap ng hapagkainan, ano ang ginawa ng babaeng ito? Basahin po natin, Luke chapter 7, verse 37 and 38. Amen. The Gospel according to St. Luke chapter 7, verses 37 and 38. And behold, a woman in the city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Amen. Sa aklat po ng Lucas, ang kabanatay 7, ang talatay 37 hanggang 38. 37. At narito ang isang babaeng makasalanan nasa bayan. At nang malaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Fariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. 38. At nakatayo sa likuran ng kanyang mga paanan at tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, at mga ito'y kinukuskus ng kanyang buhok, ng kanyang ulo, at hinagkan ang kanyang mga paa, at pinahiran ng ungwento. Amen. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Praise God.
Mapansin natin mga minamahal, itong babaeng ito ay binanggit pa na makasalanan. Pero itong babaeng ito, mga kapatid, na binabanggit sa Biblia, ay naging mananampalataya siya. Siya'y naging banal, naging nagtamo ng kaligtasan. Pero dito sa ating nabasa o binasa, binabanggit dito na itong babaeng ito ay makasalanan. Isipin nyo, makasalanan pa siya. Nung mga time na yon, makasalanan pa siya. Pero ano ang kanyang ginawa, mga minamahal? Nung nalaman ng babaeng ito na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nasa tahanan ni Simon, na dating may ketong, nagpunta siya doon. Dala niya yung kanyang mamahaling pabango. Sa panahon na yon, mga kapatid, napakamahal ng kanyang dalang pabango. Ungguento. Ito'y nagkakahalaga ng 300 denar. Yung panahon na yon, mga kapatid, yung 300 denaryo. Kinikita po yun ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang taon. Isipin nyo, ganun kamahal yung pabango na yon. Nadala-dala ng babaeng ito. At nang siya'y makalapit sa ating mahal na Panginoon, may mga talata po ang Biblia na ito ay kanyang binuksan o binasag niya. At ibinuhos niya sa ulo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pansinin natin, mga minamahal, ang kaganapang ito. Una, mga minamahal, ang babaeng ito ay lumuhod sa likuran ng ating Panginoon. Ang kanyang pagluhod, ito po'y isang sign ng mataas na uri ng pagsamba. Amen? Dahil wala tayong ibang dapat luhuran, kundi ang ating dakilang Diyos lamang. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Sa Biblia at sa panahon natin, mga minamahal, sinasabi na wala tayong ibang luluhuran ng pagsamba, kundi tanging ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo lamang. Kaya ang pagluhod, mga minamahal, ay pagpapakita ito ng babaeng ito ng mataas na uri ng pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pa ang sabi, mga minamahal? Sa kanyang pagluhod, nandun po yung kanyang pagtangis. Amen? Isa pa rin po yung mataas na uri ng pagsamba sa Diyos. Ang pagtangis, ang pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag sinabing tumatangis, ibig sabihin ng gagaling sa kaibuturan ng kanyang puso ang kanyang ginagawa. Kaya kung tayo'y nasa pananambahan, mga kapatid, dapat galing sa puso natin. Amen? Kaya kapag sinasamba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na naroon sa puso natin, luluha ka. Amen? Itong babaeng ito, mga minamahal, dinilig niya ng luha ang paa ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pag pinagsama-sama natin ito, mga minamahal, hindi pa man siya ganap na mananampalataya, tinawag na makasalanan ng babaeng ito, pero ano ang ipinamalas niya? Ipinakita niya, mga minamahal, ang mataas na antas ng pagsamba sa Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, saan man sa buong daigdig, kapag ipinangaral ang Ebanghelyo, sasaysayin, babanggitin, ipapangaral bilang pag-alaala ang ginawa ng babaeng ito. Hindi biro, mga minamahal. Ang ginawa ng babaeng ito, mga minamahal, isang natatanging huwaran ng pagsamba sa ating dakilang Diyos. Amen? Isipin nyo, dinidilig niya ng kanyang luha ang paa ng ating mahal na Panginoon. At meron pang masigit doon, mga minamahal. Kinukuskus niya ng kanyang sariling buhok at hinahalikan ang paa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
Makikita natin dito, mga minamahal, kakaiba ang ipinakita ng babaeng ito. Wala pa siyang natatanggap na blessing sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yun pa lang ang kanyang paglapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat siya'y makasalanan pa. Ngunit napakarami sa atin ang pinagpala na ng ating mahal na Panginoon. Nasaan ang pagpapalang tinanggap natin sa ating dakilang Diyos? Na ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon, ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang kagantihan na mga pagpapala na ating natanggap ay ang ating tapat na pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating paglilingkod na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso, ang ating pananalangin, pakikipag-usap sa tuwina sa mahal na Panginoon na ito'y nanggagaling sa puso natin. Napakamahal na pabango, mga minamahal, nagawa ng babaeng ito na ibuhos sa ulo ng ating mahal na Panginoon. Nagawa ng babaeng ito na diligin ng kanyang luha ang paa ng ating mahal na Panginoon. Grabing pagpapakumbaba ng babaeng ito. Marahil nung time na yun, nandun ang kanyang marubdob na pagsisisi. Ang kanyang paglapit sa mahal na Panginoon ay makabuluhan, makatotohanan. Nandun sa puso niya ang paglapit niya, ang pagsisisi niya, pagsamba niya sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagkilala niya na siya isang makasalanan, kaya siya'y lumalapit sa mahal na Panginoon na nagsisisi. Tayo'y mga pinagpala na ng mahal na Panginoon, mga mananampalataya na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Nagsitanggap tayo ng mga milagro ng Panginoon, himala, kagalingan, pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Napakaraming pagpapala ang ating dakilang Diyos. Hindi na nga natin kayang maabot ang pasasalamat dahil binago ng Diyos ang ating buhay. Nagkaroon tayo ng kapayapaan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Tinanggap natin yan, naging maayos ang ating buhay. Nasaan ang mga pinagpala ng mahal na Panginoon? Nasaan ang mga pinagaling ng ating mahal na Panginoon? Nasaan ang mga dating sumisigaw na sila'y binago, pinagpala ng ating mahal na Panginoon? Hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Sa ating pagsamba, sa ating pagdating sa bahay-sambahan, sa binyo na ating pinagdarausan, hinahanap ng mahal na Panginoon ang ating pagsamba na nanggagaling sa ating puso. Hindi natin kailangan diligin ang luha ang paa ng mahal na Panginoon. Pero gusto ng ating mahal na Panginoon na lagi tayong kausap sa pamamagitan ng ating pagsusumabot, pananalangin at pagluha sa kanyang banal at matamis sa presensya. Hindi mo kailangan kuskusin ang buhok ang paa ng ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo ay humarap ng sakdal at banal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pagsamba, andyan ang ating mga tuhod, tinitiklop natin, kalisabay ng pagtaas ng ating mga kamay, tanda ng ating pagpapakumbaba. Magpapasalamat na tayo'y pinagpala ng mahal na Diyos. Ang babaeng ito, hindi pa niya nalalasap ang pagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Ngunit sa pagkakataon iyon, tinawag pa siyang makasalanan, ngunit ipinakita niya, ipinadama niya sa ating mahal na Panginoon ang tunay na pananalangin, ang tunay na pagsamba, ang tunay na pagsisisi at pagkilala sa ating dakilang tagapagligtas. Kinilala ng babaeng ito na siya'y makasalanan, na siya'y nangangailangan ng kapatawaran. Sumamba ka, tumalo ka sa pananampahan, huwag mong kalimutan. Pinili tayo ng mahal na Panginoon.
pahalagahan ang ating pagsamba, ang ating pagdalo sa gawain ng ating mabait na Diyos. Walang hihigit, mga minamahal. Hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Lumuluha ka ba sa iyong pagsamba? Naipapadama mo ba ang iyong totoong pagpapakumbaba sa mahal na Panginoon? Katulad ng babaeng ito, hindi pa man sa ganap ng pagkakataong iyon, bilang isang mananampalataya, ipinadama niya ang kanyang tunay na pagsisisi, pagpapakumbaba, ipinakita niya ang tunay na pagsamba. Ibinigay niya sa ating mahal na Panginoon ang mahalaga sa kanyang buhay. Ibinigay niya sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ang ibibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon ay ang ating taos puso pagsamba. Dahil ang puso ko iyan ay di masapat. Hindi ba maaaring mabago ang hinahanap sa atin ng ating mahal na Panginoon? Ang hinahanap sa atin ng ating dakilang Diyos ay ang ating taos pusong pagsamba. Taos pusong magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Huwag mong kalimutan, huwag mong kalimutan, kapatid ka, na ikaw ay tinawag at pinili ng mahal na Panginoon. Hinahanap ka, hinahanap ng ating mabait na Diyos ang mga pananampalataya sa araw ng pagsamba. Hinahanap ka ng ating mahal na Panginoon. Aking gagawin mautos ko susundin. Wala man tayong maiyahain, mamahaling pabango. Ito ang naman kayamanan. Sa tuwing ikaw, tayo'y haharap sa mahal na Panginoon. Sa tuwing tayo'y nasa panahon ng pagsamba, ipatama mo sa mahal na Panginoon. Katulad ng babaeng ito, dininig niya ng luha ang paa ng mahal na Panginoon. Hindi nagpapakita at nagpapakilala ng kanyang lubusang pagpapakumbaba. Lubusang pagsisisi, pagpapalik loob sa ating dakilang Diyos. Pagsisisi sa ating mga pagkukulang, pagsisisi sa ating mga kahinaan. Buhay ko'y sa'yo! Ika'y itaas! Itaas natin ang ating mahal na Panginoon! Purihin natin siya! Sambahin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon! Kahit ang puso
sana'y aking Mga kapatid, bagamat ang babaeng ito, siya'y nasa likuran ng ating mahal na Panginoon. Nakaluhod siya at dinidilig ng luha ang paa ng mahal na Panginoon. Ngunit iti nagpapakita ng mataas na pagsamba. Ipinapakita nito, mga minamahal, ang pagpaparangal sa ating dakilang Diyos. Napakamahal na pabago ay ibinuhos niya sa ulo ng ating mahal na Panginoon, sa katawan ng mahal na Panginoon. Pagpapakita ng mataas na pagpaparangal sa Diyos, sa hari ng mga hari. Hallelujah! Sa ating pagsamba, mga minamahal, hindi material na bagay ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon, kundi ang ating wagas na pagsamba, ang ating pagpaparangal sa ating dakilang Diyos, pagpapakumbaba, walang sawang pananalangin sa mahal na Panginoon. Kaya tayo manalangin, huwag magsawang kausapin ang mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, napakabuti mo. Napakaraming pagpapala binibigay ng ating mabait na Diyos. Lalo tingin ang kanyang pagpapadama ng kanyang pag-ibig, pag-aaruga, pagmamahal, pagpapatawad. Sa kabila ng mga pagkukulang, sa kabila ng mga kahinaan, nananatili ang katapatan ng ating mahal na Panginoon. Nananatili siyang tapat sa bawat isa sa atin. Wala tayong may gaganti kundi ang ating taos-pusong pananalangin, pagsamba, pagpaparangal sa ating dakilang Diyos. Dakilan namin, Ama, aming Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Pinagpuri ka namin, sinasamba ka namin. Patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang ng bawat isa sa amin. Abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa, dakilan naming Diyos sa magbanal. Bigyan mo ng kalakasan sa tuwi-tuwi na ang aming paglilingkod sa iyo. Kalutasan ng mga problema at kagalingan ng karamdaman. Katugunan sa mga pagpapalang inaasam. Alasin mo ang hatlang. Panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo't abutin ang kahilingan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Habang ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon ay suba sa atin, sabi ng Bible, ang kapangyarihan ng Diyos ay lumalakip sa atin kapag tayo'y puspos ng Espiritu ng ating dakilang Diyos. Kaya't anumang gawa ng kaaway ay ating wasakin, sawatain, palayasin natin ang gawa ng kaaway, problema, anumang uring kahirapan, malakid gawa ng kaaway, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ng uring karamdaman, kanser, rayuan, pagkabulag, pagkapilay, pagkabigi, kalungkutan, kawalang pag-asa, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kasout, kasout, kasout in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name.
In Jesus' name. Sicknesses and diseases, cast out, be healed in Jesus' name. Doubts and unbelief, cast out, Tomas, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much. Blood of Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Tayong lahat, mga minamahal, ay magpasalamat sa ating napakabait na Diyos. 3 times. Shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Thank you so much. Thank you so much. There was Jesus. Hallelujah. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Purihin ang ating napakabait na Diyos. At mga